Sa nakaraang kabanata, mas lalong lumalalim ang kaguluhan at ngayon, masusubok ang lakas at puso ni Ain. Handa ka na bang malaman ang susunod na mangyayari sa kwento ng Even Given the Worthless Appraiser class? I'm actually the strongest. Simulan na natin ang recap. Tagalog version para sa'yo, ka-recap. Kung gusto mo rin ma-shoutout or may anime kang gustong i-recap namin, mag-comment ka lang sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa susunod naming videos. Nagumpisa ang eksena sa paggising ni Yuri. Sakto, namang katatapos lang maligo ni Pina at agad itong nagpatulong kay Yuri para matuyo ang kanyang buhok. Lipat ang eksena kay Zoid na nakaluhod habang kausap si Echidna. Ipinapagamit ni Echidna ang isang kapangyarihan kay Zoid. Tinanong ni Zoid kung ano ang kailangan ni Echidna mula sa kanya. Sa likod ng lahat ng ito, tila may balak si Echidna laban sa ating bida, si Ain. Samantala nasa isang malabong espasyo si Ain, tila isang kawalan. Doon niya nakita ang sarili niya na minamaliit ni Zoid, kaya nainis siya sa sarili. Bigla siyang nagising mula sa panaginip na iyon at agad siyang kinausap ni Ursula. Nagtanong si Ain kung nasaan siya at ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Ursula na nawalan ng malay si Ain matapos makita ang hari, sobrang pagod. Raw nito kaya bigla na lang siyang bumagsak. Sinabihan siya ni Ursula na huwag masyadong pinipilit ang sarili. Humingi naman ng paumanhin si Ain sa abalang dulot niya, pero sinabi ni Ursula na nag-aalala si Yuri at ang iba pa sa kanya. Hinahanap ni Ain si Yuri, ngunit ipinaliwanag ni Ursula na si Yuri at Pina ay naglalakad-lakad sa bayan. Pinakalma siya ni Ursula dahil kahit kailan ay kaya niyang mahanap ang kinaroroonan ng dalawa, kaya pinayuhan niya si Ain na magpahinga muna. Ikinuwento ni Ain kay Ursula ang kanyang panaginip. Ayon kay Ain, tama si Zoid. Dahil kung wala ang mga kapangyarihan ni na Yuri at ng iba, isa pa rin siyang walang silbi. Labis itong ikinabahala ni Ursula. Samantala sa kampo ni na Echidna at Zoid, sinabi ni Echidna na tutulungan niya si Zoid na makaganti sa appraiser. Binanggit rin ni Echidna ang tungkol sa prosthetic eye ni Ain. Nang marinig ito ni Zoid, inalok siya ni Echidna ng kaparehong espiritual na mata. Agad namang pumayag si Zoid dahil gustong-gusto na niyang makaganti kay Ain. Pagkatapos ikabit ang spirit eye, biglang nagbago ang katawan ni Zoid. Unti-unti siyang naging isang halimaw. Tumalon agad ang halimaw na si Zoid at nagsimulang hanapin si Ain. Sa daan, nakita niya si Jolene kasama ang isa pang tao. Agad niya itong sinunggaban at kinain ang ulo. Nakilala ni Jolene ang boses nito at nanginig sa takot. Nagmakaawa siya at humihingi ng tawad kay Zoid pero wala itong narinig. Kinain rin nito si Jolene. Lipat ang eksena kina Yuri at Pina na naglalakad sa bayan. Bigla silang napahinto nang marinig ang isang malakas na pagsabog. Nagtakbuhan ang mga tao at may sinisigawang halimaw na kinatatakutan. Tumulong agad si Yuri sa isang sugatang bata, pinagaling ito at pinayuhan na umalis para masagip pa ang iba. Nagpasalamat ang bata bago tumakbo palayo. Samantala, iniutos ni Echidna sa halimaw na si Zoid na itigil na ang paglalaro sa mga mahihina. Ang misyon niya ngayon ay hanapin at patayin ang mga spirit. Kapag nagtagumpay siya, hindi na magagamit ni Ain ang kanyang kapangyarihan. Muling pinakita si na Yuri na tumutulong sa mga tao, pero biglang sumulpot si Zoid at umatake. Buti na lang at nakapaglabas ng barrier si Pina at niyaya si Yuri na tumakas agad. Ngunit binasag ni Zoid ang barrier gamit ang ipinagkaloob sa kanyang anti-spirit art. Nagulat si Pina sa bilis ng pagwasak ng kanyang magic at napaatras siya sa takot. Tumayo si Yuri para protektahan si Pina, ngunit hinawakan siya ng halimaw. Nang papatayin na sana si Yuri, dumating si Ain. Mabilis na naglaban sina Ain at ang halimaw na si Zoid. Sa una, lamang si Zoid dahil sa anti-spirit art niya. Tuwang-tuwa si Zoid at tinawag pa si Ain na basura. Sa gulat ni Ain, nakatanggap rin pala si Zoid ng isang spirit blessing, kaya't napaisip siya kung paano ito nangyari. Sa gitna ng pag-iisip, bigla siyang inatake at tumilapon sa malayo. Habang nasa kalagitnaan ng laban, muling naalala ni Ain ang panaginip niyang paulit-ulit siyang minamaliit ni Zoid. Ngunit dumating si Yuri at Ursula. Sinabi ni Yuri na mabait at malakas si Ain. Nilapitan siya ni Ursula at sinabing ang lakas ni Ain ay hindi lang sa katawan kundi pati sa puso at isipan. Dahil sa kanilang mga salita, napaluha si Ain. Naibalik nito ang tiwala niya sa sarili. Naglabas siya ng mana at sinabi sa kanyang sarili, hindi na ako muli pang magdududa sa sarili ko. Ipaglalaban ko at poprotektahan ang lahat. Sinabi ni Ursula na tinanggap na ni Ain ang kanyang kapangyarihan,
At dahil dito, magagamit na niya ang buong potensyal ng kanyang spirit power. Sumugod muli si Zoid pero agad siyang na-counter ni Ain. Sa pangalawang pagsugod, nilabas ni Ain ang barrier niya at sa pagkakataong ito, hindi na ito nabasag ng anti-spirit art ni Zoid. Napasigaw si Zoid at humingi ng dagdag na kapangyarihan kay Echidna. Pinagbigyan naman siya kaya sumugod ulit siya. Ngunit sa pagkakataong ito, nilabas ni Ain ang kanyang espada at pinutol ang katawan ng halimaw. Inabot ni Ain ang kamay niya kay Zoid. Nagtaka si Zoid, bakit pa siya tutulungan ni Ain matapos ang lahat ng kanyang ginawa? Sagot ni Ain, hindi ko kailangan ng dahilan para tumulong sa tao. Habang umiiyak, inabot ni Zoid ang kamay ni Ain. Naisip ni Ain, sino kaya ang nagbigay ng spirit power kay Zoid? At sinamantala ang kahinaan nito, lipat ang eksena kay Echidna. Kinuha niya ang nasirang spirit eye ni Zoid at inayos ito. Habang minamanipula ito, sinabi niya, kumpleto na ang datos ko mula kay Ain. Sisiguraduhin kong muling mabubuhay si Mictoran matapos tanggapin ni Ain ang kanyang tunay na lakas. Unti-unting nababago ang takbo ng kapalaran. Pero sino nga ba talaga si Mictoran? At anong papel ang ginagampanan ni Echidna sa mas malalim na plano? Kung na-enjoy mo ang recap na ito, i-like at i-share mo na to. At syempre, mag-comment ka kung gusto mong ma-shoutout sa next episode o may anime ka gusto naming i-feature. Muli ako ang inyong ka-recap at salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na kabanata